89.5 by Subic Bay radio song coming from the band called Magic, the Canadian reggae pop group with their former #1 hit song, Rude. All right, requested song. Somebody asked for that song via the text hotline. And just before that one, we played The Sky Full of Stars, music from Coldplay featuring Avicii. All right, welcome back to the Morning Brew. Check the time, people. It's now 10:49 in the morning. The time check brought to us by PLDT Subictel DSL. Our live streaming of 895 My Subic Bay Radio worldwide, powered by PLDT Subictel DSL. All right, and right about now, we have here, live here at the station, ladies and gentlemen. We were supposed to have the Freeport Hour earlier, about 9 o'clock in the morning, but since these guys are very, very busy, we moved over the Freeport Hour segment of the SBMA Legal Department to the Morning Brew. Ayan, nailipat lang natin ng konti yung kanilang segment. Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to introduce to you these two fine gentlemen here at the station. Please welcome, let's start up with the guy to my left, Attorney Melvin L. Varias, the OIC for the Litigation Division of the SBMA Legal Department. Hello, sir. Hello Good po. morning. Good morning. Ayan. Good morning po sa ating mga listeners po ng 89.5 FM Subic Bay. Yan. All right. And the second guy next to him, please welcome Attorney 4, also of the SBMA, of course, Legal Department, Attorney Kiro Santa Maria. Hello, sir. Good morning, DJ, at sa ating mga taga-pakinig ngayong araw. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yeah. Yeah. Can you just maybe grab the mic, sir? Ayan, bring it closer to you para medyo malakas. Marinig ng mga listeners natin yung magagandang boses ninyo. Ayan. All right. Okay, they're sort of like taking the place of Attorney Bon right now. Kasi si Attorney Bon napaka-busy. Sobrang busy Opo, po. he's at a meeting right now. Okay, so since this is the first time of Attorney Varias and Attorney Santa Maria here at the station, baptism of fire, the stuff that we usually do. Can you please, sir, starting up with you this time, tell a little bit of something about yourself sa mga listeners natin? Ay, opo. Ako po si Attorney Kiro Santa Maria. Siguro po sa SBMA, mag-aapat na taon. 4 years na. 4 years na po, opo. Cool. Naka-under po ako ngayon dito sa aking boss na si Attorney Melvin, na isa sa magaling na abogado natin ngayon dito. All right. Huwag po kayo maniwala doon. How about si Attorney Varias naman, sir? How long have you been with the Ano naman SBMA? po, I joined here at SBMA noong 2007. So, mag-8 years na po siguro ako ngayon. Ako po yung OIC nga, kagaya ng sinabi ni DJ Tom kanina, ng litigation na medyo, yung division na medyo mabigat yung trabaho dahil puro kaso po. Isa yan sa pinaka division na napaka-busy and maraming mabigat na Madugo eh. madugo ika nga ang kanyang term. Ayan. And under you is si Attorney Santa Maria nga, one of your okay. So under litigation division then most probably. Okay. So mga sirs, what's the latest ba with legal right now with the SBMA Legal Department? What are all the things that we're busy with? What's going on? Bago po muna lahat, batiin ko muna yung Sure. taga-legal department. Unang-una si Attorney Von na magpapalan sa amin kanina kasi dapat siya nandito. Ayun, free lunch! Department Manager. Sumunod po si Attorney Chof Rio Totare, ang Division Chief ng contracts. Sila Attorney Martinez, si Attorney Attorney Dino, si Attorney Ana, sino pa ba? Sila Attorney Escolango pala ang pinaka-bossing DA for Legal Affairs po. Attorney Randy Escolango. Yan, all right. Okay. How about you, sir? What would you like to add to that? Ay po, ganun pa rin po. Binabati ko yung aming mga listeners natin ngayon. At syempre yung mga pamilya namin sa bahay ni Attorney Melvin at mga kaibigan dyan. Siguro naman kahit ilan may mga nakakakilala din po sa amin diyan dahil sa taga dito din lang po tayo sa Olongapo. Oh, cool. All right. You're from Olongapo City. Opo, sir. So, going back to the question, sir, what is up? What's the latest with the SBMA Legal Department right now? Continuous pa rin tayong
nag-handle ng mga cases for and against SBMA. Siguro sa ngayon sa aming division, mahigit kumulang mga 200 cases na po ang inahawakan ng litigation division. 200 cases. Apo. Siguro more than that pa. Hindi ko lang yung exact figure. Pero more than 200 cases na po ang inahawakan ng aming division ngayon. Yan. Curious lang, sir. Sa around 200 cases na yon, karamihan doon, what kind of cases karamihan doon sa 200 cases na yun? Sa atin po, ang ipina-file nila against SBM, usually mga injunction cases. Civil cases. Civil Okay. cases po. Alright. Ayan. And also, sa mga nakikinig po ngayon, kung may gusto po kayong isangguni sa ating mga ginoong abogadong bisita natin dito ngayon sa station, mag-text lang po kayo. You guys can text us up at 0909-263-0840 and 0917-648-2772. Yan po yung mga official text line natin for this programming. Pwede rin kayong tumawag, 252-8905. We'll put you live on air and syempre, pwedeng kung may mga katanungan kayo or may mga legal concerns kayo na maaaring sagutin ng ating mga bisita ngayon, feel free to do so. Ayan. Alright. Okay, so right now, let me check. Naka-off kasi yung yung ringer nito, pero I've been receiving some text kanina. Most of them are greetings eh. Well, anyways, kaka-announce lang natin ng inyong arrival eh. Kaya maya-maya lang, aapaw na yan. Again, ulitin po natin yung number. Kung may mga gusto kayong itanong or concerns, text us up at 0909-263-0840 or 0917-648-2772 or call us up at 252-8905. Eto sir, dati mga sir, sa inyong dalawa, natanong ko rin dati kay attorney eh. What was the toughest or hardest thing you've ever faced or you've ever done for the legal department? Sa akin po, siguro yung haharap ka ng isang parang takeover or repossession ng isang premises, ng isang tawag ditong locator na na-default na sa kanyang obligation. Mahirap po kasi haharapin mo yung mga taong magagalit na i-dispossess mo ng kanilang mga property, leased property. Pero dahil trabaho lang po kasi talaga. Trabaho lang naman talaga. In the past, we've encountered quite a few of that kind of nature. You know? Tapos, how about, kinakasuhan pa tayo pag yun po, sir. Pero there's nothing we can do. That's our job. job. How about you, sir? Tama po yung nasabi ni Attorney Melvin, yung mga ganong cases meron din po. Isa po sa mga naman para sa akin din, and I think para sa lahat ng lawyers, is yung mga handle din ng mga cases, especially pag may mga injunction cases yan. Minsan hindi kami pwedeng umuwi ng ganun kaaga. We have to devote much of our time para lang tapusin yung mga pleadings, motion, or kung ano man yung mga ihahanda para kung minsan kinakailangan yan, kinabukasan na. So, we have to devote much of our time. So, may kaunting sakripisyo din. Pag injunction cases po kasi, DJ Tom, mabilisan lahat. Madalian po lahat yan. Kumbaga, mabibigla ka sa mga arguments ng kalaban. Halimbawa, naka-receive tayo ng order na isineset for hearing yung kanilang TRO, naka-prepare nun ng kanilang arguments, ikaw mag-prepare pa lang, tapos hearing na kaagad-agad. Yan po ang medyo... Especially defendants, pag-defendants. Mahirap na naman yung ganong klaseng To give you an overview po sa mga nakikinig right now, ang SBMA Legal Department is under the Legal Affairs Office of the SBMA. May dalawang departamentong nakapailalim sa Legal Affairs Office. Ito nga, yung isa yung the Legal Department and yung isa is the Labor, am I right? Department. Ayan. So, nabanggit ko lang dahil baka yung mga tanong nyo labor-related. Kaya ba nating i-cover, sir? Kung sakasakali lang may magtanong ng labor-related? Maaari naman po. Maaari naman, Since may mga labor cases din po tayong hinahandle sa ngayon at may mga nahandle na po tayo previously. May mga nahandle na rin before. Oh, okay. Alright. Pero ang legal, ang labor department ay nagpo-programa din tuwing Wednesday. Kaya
most probably yung may mga labor-related na save it for tomorrow, Wednesday. Yeah po, mas maganda po. Labor Department sa paggawa at iba pa with Attorney Severo Pastor Jr. Ayan. Pero anyways, you guys can ask legal matters. Eto na, may mga nagtatanong na po. Sabi nito, "Hi DJ, pwede po bang isang guni sa kanila ang problema ko sa anak ko? Dahil inaward ba? Is that the right word? Baka yun lang gamit. Inaward daw yung custody ng anak niya doon sa asawa niyang lalaki. Pero sa tingin daw niya, mas may kakayahan ako na alagaan at palakihin yon. Ano po ang magagawa ko?" I think sa barangay siguro to no? Initially sa barangay naman nagsisimula yan yung ganyan. Ano pong mai-advise nyo? Na inaward daw yung custody ng anak doon sa Una-una lalaki. po, dapat siguro tanungin natin kung ilang taon yung anak niya. Yung bata. Medyo material. Kasi material under po the yun. law, yung children below 7 years old should not be Separated from the mother. From the mother po. Yun. 7 years old and below should not be Tinatawag po separated. nating tender years. Tinatawag Nasa mother po, dapat siya. tender years. Pero kinukonsider din po ba ng korte kung halimbawa ang may trabaho yung lalaki? Opo, isa po yun. Let's say 7 and below pero wala namang trabaho yung babae, walang kakayahang ibigay yung mga pangangailangan. Kinukonsider din yon. Apo. What will they usually do for that? Paano yan? Hiwalay na sila Prove nila na kaya nilang magbigay ng suporta doon sa bata. Una, dapat financially capable ka. Tapos siguro yung time, pagmamahal nandoon din doon sa anak. I think I like what you said. Kasi nagiging basihan na lang lagi, pera no? Time and pagmamahal. Kasama nga naman talaga yon, di ba? More, that's more, if you ask me, that's more important than money. But of course, you still need money to raise the kid, di ba? Yes. Siyempre naman. Yan. Okay, and here's another one. "Hi DJ, more than 6 months na po ako sa pinagtatrabaho." Eto, labor-related, kasasabi ko lang. "More than 6 months na po ako sa pinagtatrabahuhan ko. Lagi lang po kaming nire-renew ng parang casual yata na kontrata ito. May magagawa po ba kami dito?" More than 6 months na. Tapos parang nire-renew lang daw na casual contract. Hindi naman niya sinabi what company. It could be somewhere outside the Subic Bay Freeport or maybe... Opo. Sa ngayon po kasi kinikilala naman ng batas yung mga fixed term employment na tinatawag. Fixed term. Opo, fixed term employment. Meaning, kung ano yung napagkasunduan na termino na related sa employment mo is binding yon sa parties. Although, meron din tayong batas tungkol sa regularization, tinatawag. Okay. If I'm correct, dalawa ang paraan para maging regular ka. Una-una yung kinakailangan mo ng at least 1 year na employment. Alright. And after that, you may be considered as a regular employee. Okay. And pangalawa, yung hindi mo kinakailangan ng at least 1 year of employment so long as yung trabahong ginagawa mo is yung tinatawag nilang necessary and desirable Doon sa business. to the business of the employer. So yun, kahit hindi mo ma-meet yung 1 taon na pagtatrabaho, pwede kang ma-consider na regular employee. Okay. Dati po may kilala ako na regular dahil yung ino-operate niyang machine, mamahalin, worth thousands of pesos, nasira niya, yun na regular agad siya. Para mabayaran. Para mabayaran. Na-regular siya. Medyo- Long-term payment daw ang mangyayari kasi Hindi pa yata maganda yung pagkaka-regular niya. hindi maganda yung pagkakaregular niya. Masakit sa ulo, masakit sa bulsa. Dagdag ko lang po, DJ Tom, Apo. yung sinasabi ni Atty. Santa Maria kanina na regardless kung ano man yung tawag dito, nomenclature ng inyong kontrata, basta ang nature ng trabaho mo is necessary and desirable doon sa business operation ng employer mo, kahit isang araw considered ka as regular employee, kahit isang araw ka pa lang nagtrabaho sa kanila. Tama po yun. Tama. Ayan. Ayan ha. Narinig niyo yung sagot ng dalawang attorney natin dito. But nonetheless, kung talagang may gusto kang makuhang kasagutan na mas it would be best for you to go to the SBMA Labor Department kung dito tong trabaho mo sa Subic Bay Freeport ha. Pero kung outside of course the labor the DOLE na sumasaklaw sa kung saang lugar man yung inyong work, okay? So I'm checking the other questions now.
Hello DJ, patanong naman po kila attorney. Meron po kasi akong nabasag dati na glass panel na malaki. Nag-away po kasi kami. Nag-away daw. Pero hindi ko po kasalanan. Na-prove naman na parang nag-depend lang ako sa sarili ko. Accidentally lang yung pagkakabasag. Pero sa akin po i-charge. Tama po ba yun? May nabasag daw ng malaking glass panel. Mahal yata yun, mga sir? Yung mga malalaking glass panel na ganon. Let's say like sa door or... what can you say about that? Sabi niya, na-prove naman daw na hindi niya kasalanan yung away, pinagtanggol lang niya yung sarili niya, kaya lang in the process nung away nga is nabasag yung sa kanya daw chinarge. Siguro siya yung nakabangga or siya yung nakabato or paano man nabasag yun. Siguro po, meron kasi tayong tinatawag na parang negligence. Although wala kang intensyon, na pagka halimbawa tayo, yung ating action ay yung naging sanhi ng pagkasira ng isang bagay, ay pwede tayo maging liable doon sa pagkasira noon. Alright? Opo. Kahit hindi natin sinasadya. Meron po kasing, although wala tayong intent. So, pagka sinadya mo na yun is malicious mischief na. Malicious mischief. Opo. Baka may damages. Absence ng intent, yung element ng intent, pwedeng negligence resulting in pagkasira ng property o yung glass panel na sinasabi ni DJ Tom. So po, pwede pong ganun yung naging nangyari siguro dyan sa tanong. Hindi naman negligent na parang yun, parang something na hindi mo sinasadya pero nasira pa rin. You'll still be held liable for that damage po. Si Arman yung nag-text. Thank you for that question, Arman. Siguro, feeling niya, hindi ko naman kasalanan. Inaway ako tapos, masama siguro loob niya sa pinagbayad. Baka kasama din yun sa isa sa mga pulisiyan ng kanilang kumpanya na pag may ganong pagkakataon at may nasira, charge sa empleyado. Kumbaga sa basketball, last touch, kung sino yung last touch. Pwede pong ganun. Bago na outside yung bola, siya yung last touch. Nagkataon lang. Ayun. Okay. Pero yung ibang companies, di ba, ibang ibang establishment naniningil sila ng service charge doon sa kanilang mga customers. Tapos yung pag naipon yung service charge, yun yung mga tips, yun yung doon sasagot doon sa mga breakages na anumang sira doon sa companies na yun po ang ginagawa ng ibang companies. Alright. Kung wala namang mga breakages, ang ginagawa minsan doon, pinaghahati-hati. At the end of the Meron sa management, meron din sa mga empleyado, sa mga staff, tsaka crew. Okay. Okay. Actually, inuulan tayo ng text and we gotta take the top of the hour break. It's past 11 o'clock already. And siguro, I'm not gonna keep you guys here stuck dahil alam ko may mga ano pa kayo, no? Nabigla lang din kami. Nabigla lang din kayo. Tony Bon talaga. Alright. Ayan. So before we take the station break, top of the hour station break, anything else you sirs would like to add or maybe final note for this segment of the legal department? Ayun po, dalasan lang din po natin ang pakikinig sa ating pinakamamahal na 89.5 Wow, FM. thank you. Opo. Hindi lang po yung programa siguro ng Legal Department ng Labor at lahat po siguro ng programa ng 89.5. Yan. Pakinggan po natin. Okay. How about you, sir? Okay. Thank you. Actually, every Tuesday po, we have the Freeport Hour. First Tuesday, we have the Business Department. And today nga is second Tuesday, the Legal Department. Third Tuesday is the SBMA Tourism Department. Ayan. Tapos, of course, every Wednesday, yung ating the SBMA Labor Department's paggawa at iba pa. Every Wednesday. 9 to 10. Yan po yung mga specialized public service program ng 89.5 na pwede nyong pakinggan kung may mga concerns kayo. Like eto nga, dito sa aspeto na to, yung sa legal department, kung sa tourism related naman, sa SBMA Tourism, and so on. Yan po yung mga pwede nyong abangan. Okay? So again, I would like to thank si Attorney Melvin Varias and Attorney Kiro Santa Maria. Maraming salamat din. Yeah. Maraming DJ salamat Tom. po, DJ, sa pagbigay nyo ng pagkakataon sa aming dalawa. Thank you, sirs. All right, maraming salamat po. And we're gonna take the quick station, top of the hour station break, and then we'll be back
with the segment for today, the holidays and observances segment, the famous birthday segment, worldwide weird news, and a whole lot more. So please do stick around. The Morning Brew will be back. In a world where only the best music is played. PBS, Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the Subic Bay Metropolitan Authority and the national government. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music, public service, information. 89.5, My Subic Bay Radio. Visit Subic Bay Freeport Visit Subic Bay Freeport Zone. A special message from 89.5 My Subic Bay Radio and Subic Bay Metropolitan Authority. Ang pinakaswak na Fiesta Communities ay nandito na. Fiesta Communities Castillejos is now open for reservations. Promo extended. 5,000 pesos lang ang reservation fee and get up to 75,000 pesos discount. Kaya talagang swak sa budget mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Pumunta na sa Fiesta Communities Castillejos. Sa Fiesta Communities, swak sa location, swak sa ganda, swak sa budget, swak sa lahat. For inquiries, please call 661-0603 or 0922-848-1593 or visit our website